OFW na natulpo nung nakaraan dahil sa pagtangay ng maleta ng isa ding OFW galing sa bansang Kuwait. Lumutang na. At itong isang OFW na nagnakaw ng maleta ay galing sa bansang Saudi Arabia. Siguro ay alam na niyang makukulong na siya kaya kumontak na siya sa may-ari ng maleta. Mabuti na lang ay mabait si Ma'am Baby dahil hindi na itutuloy ang kaso basta bayaran niya ang mga gadget at alahas na nawawala. Ngunit tinatanggi ng kumuha ng maleta na wala daw iPhone at alahas na nakita siya sa loob. Pero intentional niya kasi binuksan ang maleta na tinangay niya galing sa isang OFW na hindi naman sa kanya. Attorney, kumuha lang po tayo ng update. Inari po natin siya ng July 11 at meron pong YouTube title na Bagahe na puno ng gadget tinangay sa terminal ng bus. Kung saan una pong lumapit sa atin si Ma'am Bibi Morales at meron po tayong flashback video. Panoorin po natin. PM, bumaba po ako sa Dalaga. Doon ko na po nalaman na wala na po yung maleta ko. Yung konduktor, siya po yung nagsabi sa akin, akala niya po kasi hindi daw sa akin, so binigay niya sa ibang pasahero. Usually kasi po sir, pag ganyan po kasi dapat dinideclare nila yung laman ng item. In other words, hindi nyo alam kung magkano yung compensation na may bibigay ninyo kay... Ang tanong ngayon, magkano yung kailangan po nilang ibayad sa inyo? Yun ay papatunayan po ninyo. I hope, no, meron naman kayong mga resibo dyan. Ma'am, may offer po ba ngayon ang bus company? Yes po, hindi naman kami tumatanggi na hindi maibalik sa kanya at least yung amount. Pero hindi po siguro sir mabubuo, di ba? Ibibigay po namin lahat po ng listahan at magkano yung halaga po ng nasa loob. Magharap-harap po tayo sa opisina po nila Mr. Joel De Feo para maibigay na po natin yung tulong. Okay po, sige Okay po. 10:30 PM, bumaba. Okay. Attorney, ito po, nasa linya po natin si Ma'am Bibi para po siya mismo po ang magkwento kung ano po ang naging update natin. Ma'am Bibi, magandang hapon po. Doon po, good afternoon po sa lahat. Ayan, Ma'am Baby, parang mas masaya ka na ngayon. Mari nyo ba kaming balitaan? Ano na po nangyari mula nung kayo po ay narito? Talaga. Opo, na-locate na po namin yung yung nakadala po ng maleta ko. Ayan, so naka-flash po sa screen natin. Yes. Yung mga items, ayan na nga, yung mga laptop, no, yung mga valuables na na-mention dati sa atin, Shari, ni Ma'am Baby. So naibalik naman po lahat po nung nawala po sa inyo, Ma'am Baby, tama po ba? May missing po. Wala po yung yung iPhone ko po na cellphone at 4 na gold po. Yun po yung missing. Okay. Ma'am Baby, baka pwede mong pakikwento kay Attorney JV kung paano po naibalik po sa inyo yung maleta po. Tumawag po sa akin yung si Ma'am Jeremy. Sabi niya po sa akin na isasauli niya po sa akin yung maleta ko. Tapos sabi ko naman sa kanya, doon na lang po kami magkikita sa LTFRB kasi mas maigi na po yung legal na isauli niya. Tapos kinausap niya po ako kung pwede po daw na kami na lang po daw yung mag-meet. So sabi ko sa kanya hindi pwede kasi humingi na po ako ng tulong sa inyo at saka sa LTFRB at sa bus ng company din po. Ayaw ko naman po maging unfair sa kanila. So mas maigi na doon na lang po niya isauli. So, nung nag-usap na po kami, so humingi po siya ng tawad sa akin kasi doon nga po yun sa nagawa niya. At yun po, pinatawad ko po siya kasi although may mga anak din po siya, may mga anak din po ako. So, ayaw ko naman po na maging ako yung dahilan nung pagkakulong niya. Tsaka alam ko yung mararamdaman ng mga anak niya kasi may mga anak din po ako. So ayun, pinatawad ko po siya. So pinabayaran ko na lang po sa kanya yung iPhone at saka yung sa kwintas na nawala niya din. Okay. So at least nag-reach out po pala sa inyo mismo yung yung kumuha nung inyong maleta. Oo, kasi nga po, actually hindi niya po sana isasauli, pero nakita po kasi ng pinsan niya yung post at yung sa ere po. Nakita po, so kinausap siya ng pamilya niya na isauli na po.
Oo, siguro naramdaman na siya rin na Lumiliit din yung mundo niya. lumiliit. Oo, ma-identify lang din yan, no? Wala naman pong nasisikreto na mga ganyang bagay. Lalo't natawagan na natin, Shari, at nahingan Opo. natin ng tulong. Yung LTFRB and PNP. Opo. Opo, pero ma'am, may naikwento po ba sa inyo si ma'am Jeremy kung bakit niya daw po nakuha itong maleta? Bakit niya po kinuha itong maleta kahit hindi naman po sa Tinanong ko po siya kung bakit niya nadala yung maleta ko. Sabi niya po sa akin, sobrang excited niya po daw na makauwi sa kanila dahil galing po daw siya sa Saudi. 9 months lang daw siya doon, umuwi na daw siya. Hindi ko na lang po inalam kung ano po yung valid reason kung bakit siya pinauwi or umuwi. Hindi ko na po inalam. Pero galing po sa Saudi, 9 months lang po daw siya doon. Okay. Yun po ba yung tumawag sa inyo? Siya rin po ba ay pasahero nung bus? na katabi niyo po? Hindi din po. Oh, siya ba yung mismong katabi ninyo? Hindi ko po siya katabi. Hindi naman. Okay. So, ma'am, no, sabi niyo kanina, nagkapatawaran naman na po. So, I hope, no, meron na kayong naging agreement na kahit papano, dapat may balik yung value nung nawala dun sa maleta po ninyo. Yes po. At I suppose, dahil meron na kayong agreement, hindi na kayo magsasampa ng any reklamo or kaso laban dito? Yes po, hindi na lang po ako magsasampa pero babayaran niya po yung mga na-damage niya, which is yung cellphone ko at yung gold ko. Okay, I think that's just fair naman, Shari, na maibalik yung nawala dito kay Ma'am Baby Morales. So, Mama, i-monitor pa rin namin yung compliance po doon sa inyong compromise agreement. No, I don't know kung ilang buwan or ilang taon niya babayaran yung nawala po sa inyo. Pero balitaan niyo po kami, Mama, kung bigla na lang later, takasan ka rin naman dyan sa inyong agreement. Opo. Okay. Pero ngayon po, ongoing po, pinapa-background check din po natin. Ito pong si Ma'am Jeremy. Si Ma'am Jeremy po, attorney is taga-Kamsur din po. Okay, oo. So, ma'am, linawin lang po natin, para sa ngayon lang po nakamonitor. In short, ma'am, pinatawad niyo po siya, hindi niyo po siya sinampahan ng kaso sa kabila po ng ginawa pong problema na binigay po sa inyo. Tama po? Yes po. Okay, at nagkaroon na lang ng agreement na siya po ay magbabayad ng 10,000 monthly po. Tama po ba? Opo, nakagawa na po na kami ng agreement, although ako din po yung bumayad sa abogado para doon sa agreement. So magbabayad po siya bali sa akin ng monthly. Okay. Sa para po attorney mabunuan mabayaran po ang 57,458 pesos. Tama po ba? Ito po Yes yung po. halaga ng iPhone and ang alahas po. Saan niya daw po ma'am binenta niya daw po ba yung iPhone tsaka alahas? Hindi ko po alam kung sabi niya po wala po daw siyang nakita. Yun po yung sabi niya. Okay, so pero willing siya to pay kasi meron naman Opo. ng agreement, no? Well, we can only speculate na nawala na talaga itong mga items na ito kasi kung may babalik lang niya, bakit naman niya pipiling magbayad in the long run, Shari? The first place po, binuksan niya po kasi yung maleta. Yes. Oo. At kinuha at binuksan. Oo, binuksan na po. So, hindi niya po masasabi na wala or walang laman. Kasi sabi niya po, wala daw laman yung iPhone, wala daw gold. Yun po yung sabi niya. Okay. Ay, hindi na kapanipaniwala. Di ba, Shari, yung mga maleta, may mga passcode yan eh. Opo. Minsan nga, may kandado pa yan eh. Kung binuksan mo, okay, ibig sabihin, unless gusto mong hanapin yung identity nung may-ari, pero in this case, no, willing naman siya bayaran yung magkano man yung nawala, no? Yes po. Okay. At magandang loob din naman itong si Ma'am Baby kasi hindi na niya ipupursue any legal action although may karapatan siya supposedly dito sa mga nangyari. Shari, ha? Yun nga po. Okay. Nakuha po kasi ako dun sa mga anak niya. Maliliit pa din po. Tapos wala pong trabaho yung asawa niya. Parang salang po yung nagtatrabaho siguro sa kanila. Opo. Pero ma'am Bibi, sa amin lang dito, hindi po kasi rason yun ma'am, no? Enough na reason Opo. para gawin po ito, madam. Una sa lahat, pare-parehas lang naman din po kayong may mga anak, di po ba? Opo. Opo. Pero ma'am, choice niyo pa din naman po yan at kami naman po ay masaya din po na naibalik din po sa inyo yung maleta. Dahil attorney, di ba yung mga laptop, yun po yung ginagamit ng pasalubong niya po sana sa mga anak niya. Yes, eh. oo. Opo. Nandyan lahat ng valuables niya, di ba? Naalala ko, gusto nga niya, katabi
tabi niya yung maleta na yan eh. Opo. Okay. Halos naubos ko yung buong oras ko kakahanap. Opo, ma'am, saglit lang po na magpapasalamat lang tayo, attorney. Nasa linya po natin ang Regional Director po ng LTFRB, si Mr. Joel DeFeo. Ayan, magandang hapon po, Sir Joel DeFeo. Magandang hapon po sa inyo dyan, sir, sa studio, at saka po kay Ma'am Barbet, sa lahat po ng nakikinig ng Wanted sa radyo. Ayan. Sir, kami po ay nagagalak dito sa naging mabilis din pong aksyon sa matter po, no, sa inilapit sa amin ni Ma'am Baby Morales. Ngayon po, sa update na binigay sa amin, nahanap na po yung maleta, okay, na-identify kung ano yung mga nawawala, at siya po ay kung yung value nung nawala sa kanya ay maibabalik naman. So Sir Joel DeFeo, kami lang po ay magpapasalamat dito po sa naibigay nyo rin na tulong dito kay Ma'am Baby Morales. Walang ano man po yan, sir. Nandito po tayo bilang kinatawan ng gobyerno. Nandiyan po ang ating pagtulong. At salamat din po sa programa ninyo. Kasi kung hindi po ito nailabas sa Wanted sa radyo, so hindi po natin malulocate. Ito po ay tulong-tulong na collaboration. Kasi nag-contact din po ako sa JC Liner, yung sinakayan nito. At talaga po, doon ito sa San Jose. Kasi kumukuha na po ako ng CCTV footage ng bus. So, malaking tulong yung ginawa ng ating opisina requiring all bus companies na mag-install ng CCTV. And even sa terminal. Ayan po. Maraming salamat po, Sir Joel DeFeo, sa lahat po ng inyong mga naging aksyon. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din po, sir. Ayan. At Shari, pasalamatan din natin si Police Lieutenant Colonel George Meneses III. Siya po yung Chief of Police ng Tabaco City Albay PNP. Naalala ko, Shari, alam ko, binacktrack nila lahat Opo. pinanood nila yung mga CCTVs kung saan na-capture yung bus at kung si Madam, hinanap nila, pinuntahan nila yung mga possible locations. Maraming salamat po muli, Lieutenant Colonel George Meneses III. Ayun. So, Ma'am Baby, sakali naman po nanonood po si Idol Rafi, meron po kayong mensahe sa kanya, ma'am? Yes po, gusto ko lang po talaga magpasalamat unang-una po sa station po ninyo, kay Sir Rafi po. Marami po talagang salamat. Yung programa niyo po is malaking tulong po talaga sa mga tao tulad ko na nangangailangan ng tulong. Malaking tulong po talaga. At maraming salamat din po kay Sir JB, Ma'am Sherry, thank you po. And sa LTFRB po, maraming salamat. At sa police, maraming salamat po talaga sa lahat. At kay Ate Jeremy din po, sana po hindi na po yun nauulit. Please lang, maawa po kayo. Yun lang po. Maraming salamat po talaga. Happy po ako na nakuha ko na po yung mga bagay, ay mga gamit ko po. Salamat po talaga sa lahat-lahat. Okay, kami rin ay natutuwa ha, Miss Baby Morales, na finally ay nahanap nyo na po ang inyong maleta. Shari, sa lahat ng ating mga OFWs nakakatuwa, no, pag natutulungan natin sila sa mga ilang sandali na umuwi sila dito yun nga po. sa Pilipinas. No, at least nakatulong po kami sa inyo, Ma'am Baby Morales. Natutuwa po si Congresswoman Jocelyn Tulfo and of course si Senator Rafi Tulfo. Thank you po talaga. Maging aral ito sa mga OFW na nagbabalak gumawa nito. Dahil guys, kapag nakulong kayo kapag ginawa nyo ito, ay kawawa ang pamilya nyo. May isa pa nga OFW na biktima rin ng ganito na ninakawan ng maleta at galing siya sa bansang Kuwait at yung kumuha ay galing din sa bansang Saudi Arabia. Nakasabay niya pa uwi sa Pilipinas nung may connecting flight sila sa bansang Bahrain. At ayon sa kanya, nung minessage ko siya, ay magpapatulpo din daw siya kapag lumuwas siya ng Manila. Yan ang aabangan din natin.